So punta po tayo mga kababayan dito po sa nakita nating balita. Galing po sa sa ABS-CBN. Ikine-credit po natin sa kanila. Ito pong balitang ito. Paano, liitan ko na lang kaya. Yan. Sabi kasi dito mga kababayan, basahin ko muna ha. Ex-President Duterte aarestuhin nga ba? Maaaring dumaan sa Interpol ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay ICC Assistant to the Counsel Attorney Cristina Conti. Mga kababayan, so ito i-play po natin. Siguro baka bilisan ko na lang para hindi tayo maka-copyright. Execute ang warrant. Sige, una sa lahat, mukhang ang lalabas, Interpol. Sa Interpol dadaan talaga yung warrant of arrest dahil si Duterte ngayon ay nasa bansa na hindi miyembro ng ICC. Whether nasa Pilipinas siya or sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant. Yung Interpol nga ang dinaluyan nung pagpapahuli natin kay Alice Guo. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hinihiling na mag-cooperate para huliin ng isang tao na wanted sa Pilipinas, panahon na at lawful talaga na mag-request sa atin o kaya sa China na mag-enforce ng warrant of arrest kay Duterte sa Pilipinas man or sa Hong Kong. Yan yung mga nagsasabi dyan ha. Yung mga nagko-comment dyan na fake news, yung Interpol na aaresto mga kababayan or yung Interpol na or yung arrest warrant na papadaanin sa Interpol, ibababa sa ating mga law enforcer. Yung mga nagsasabi dyan na fake news, dapat makinig kayo. Makinig kayo dito. Kasi maliwanag naman yung ipinapaliwanag dito na kung sakali mga kababayan, uulitin ko ulit, na yung arrest warrant, kung totoo man na lumabas na at pinadaan sa Interpol, kailangan nating gampanan yung obligasyon natin. Unang-una, napakinabangan natin ang Interpol. Maraming beses tayo na humiling ng tulong sa Interpol mga kababayan, lalo na dun kay Alice Guo na hindi mahagi-hagilap, hindi mahuli-huli. Pero dahil nga sa tulong ng Interpol mga kababayan, natunton kung saan siya nagtatago at naibalik siya dito sa Pilipinas. Ganon din naman mga kababayan, eto pong issue ni Tebes nung nagtago siya sa Timor-Leste. Humiling tayo ng tulong, tinulungan tayo ng Interpol at ngayon na sila naman ang mangangailangan ng tulong dito sa ating bansa, kailangan natin silang tulungan. So walang magagawa yung mga didisit dyan kapag ka Interpol na ang gumalaw. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. But Interpol obliged, no? May ganoong level, pero ang pagpapaalala lang na ang Interpol ay hindi police ng Interpol ang mag-implement yan. Pulisan natin. Local police pa rin, pero with the help of Interpol officials as regards data gathering. So, importante din yan na alamin. Kasi kailangan alam mo kung nasaan yung huhulihin mo. Interpol ang daluyan ng information tungkol sa location at posibleng pupuntahan pa ng mga suspect. Kasi baka malito yung mga kababayang Pilipino natin. Paano naman mahuhuli? Paano naman mahuhuli si Duterte sa China? Wala naman jurisdiction doon ang ICC. Ganon din naman dito sa ating bansa. Uulitin ko mga kababayan yung arrest warrant manggagaling lang sa ICC. Pero pag pinadaan po nila sa Interpol, kahit nasa China pa, etong si Duterte, hindi siya makakapagtago doon. Kailangang i-implement mga kababayan yung arrest warrant sa kanya. At mag-i-implement doon kung sakaling nasa China siya, yung mga kapulisan ng China. Mga kababayan, ano po, dahil ang China ay part ng Interpol at ang Pilipinas part din ng Interpol. Bagamat walang jurisdiction ng ICC dito sa China at sa Pilipinas, pag yung arrest warrant pinadaan sa Interpol, kahit nasa China pa si Duterte, maaresto po siya. Pwera na lang kung tutulungan siya ng China at itatago siya ng China mga kababayan. Hindi talaga siya maaaresto. Ano po kung tutulungan siya ng China para makapagtago? Regardless whether the country of origin... Kung sakali lang naman na magtago si Duterte at wag nang bumalik ng Pilipinas, pero pagkakaalam ko, parang bukas ata babalik siya ng Pilipinas. Kung saan nangyari yung crime, does not fall under the wrong statute anymore. To be specific, the Philippines was a member of the ICC at the time that the crimes were committed. Pasok na pasok po yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas noong panahon na naganap yung patayan. 2016 hanggang 2019 habang presidente si Duterte. At yung scope ng ICC investigation wala pa 2011. Kaya saklaw na saklaw ang Davao City. Mga patayan doon and other inhumane acts, kabilang na ang torture, mga paghuli at saka arbitrary detention.
Kaya from 2011 hanggang 2019 ang coverage ng ICC investigation with emphasis on Davao in the first few years. Yes, mukhang Ang hina nung ano no? kilos kasi yung ating kapulisan kapag may basbas ng Kasi presidente. It is a request and technically it is a red notice with an instruction or a request to share information. Yung mismong pag-arrest. Pero inyo mga kababayan yung mga didisit dyan, isipin nyo na mabuti. Ang hinihintay na lang ng ating mga kapulisan, yung red notice galing sa Interpol. Tingnan nyo kaya hindi gumagalaw ang ating mga kapulisan ngayon. Kaya ang komento ng ating mga kapulisan, wala pa silang natatanggap na red notice. Kasi nga, ang hinihintay na lang ng ating mga kapulisan ay red notice na lang galing po sa Interpol. So kung sakali na magbaba ng red notice, etong Interpol mga kababayan, automatic gagalaw yung ating mga kapulisan. O baka sabihin na naman ng iba, ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang presidente. Hindi po mga kababayan. Dahil unang-una, ang hinihintay ng ating mga kapulisan kung sakali mang meron yung order galing po sa Interpol. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, yung local police yung gagawa. Kaya ang ang tingin namin, talagang diplomatic channels dadaan ito. Tama. Pagpapahuli kay Rodrigo Duterte. At ako tingin ko, hindi mahirap para sa Marcos administration na pagpasyahan na oo, i-enforce namin itong warrant, itong international order, dahil yun naman ang ginagawa din natin sa iba pang issue natin sa international community. Dudulog tayo sa international community, hihingi ng order, at hihilingin na respetuhin ito. Ito, kung may warrant of arrest mula sa International Criminal Court, panawagan dyan, respetuhin ng gobyerno ng Pilipinas ang order na ito. Kaya kailangan ang presidente dyan kasi ang mag-execute talaga niyan kung hindi DOJ ay PNP. So either NBI o police and both of these agencies are under the president. At makikita na natin yung sasabihin nila. Kung utusan kami, gagawin namin. Yun naman ang sabihin ng DOJ at DILG. Kung utusan kami ni presidente, gagawin namin. So doon pa rin ang punot dulo kay President Marcos who will decide to implement any warrant of arrest if ever issued ng ICC. Kita nyo naman, yung naging statement ni PBBM. Pag Interpol na yung gumalaw, may obligasyon tayo. Diba? Alam ko napakinggan nyo yan. Alam ko napanood nyo yan. Sa isang ambush interview, sinagot po yan ni Presidente Marcos. Ang ICC walang jurisdiction pero ibang usapan na pag pinadaan ng ICC yung arrest warrant sa Interpol, kailangan nating gampanan yung obligasyon natin. Yan mismo ay sabi ng Presidente ni PBBM sa isang ambush interview. So ngayon, ang hinihintay na lang nating lahat mga kababayan, yung red notice na manggagaling sa Interpol. At kapag lumabas na yon o ibinaba na sa ating mga law enforcer, wala na, iyakan na. Ma'am, sir, may nag-float din na possibility na kaya pumunta si former President Duterte doon ay yung possibility of asylum, no? Just in case, kasi alam naman natin malapit siya sa China. So, anong legal aspect, anong legal perspective doon? Pwede ba siyang maghumingi ng asylum? Just in case? Yes, well, kung ang basis niya sa asylum, sasabihin niya sa China, political persecution sa Pilipinas, pwede niyang sabihin sa China. Whether China will grant it or not, this decision ng China yan. In the end, kaibigan ng China si Duterte, pwede siyang proteksyonan, pero daw din siya, ang China will look out for its own interest. Pag tingin nilang masama sa interest nilang i-hold si Duterte, hindi rin siya mapagbigyan. But yes, he can always apply for. So yan yung masakit na katotohanan. Yan yung masakit na katotohanan mga kababayan. Kapag ka nakikita ng China na sagabal si Duterte or ang mga Duterte sa kanilang interest, malabo nilang tulungan. Baka ilaglag din nila sa huli. Eto po mga Duterte. Tama yung sinasabi ni Ma'am Janelle doon sa kanyang comment mga kababayan. Kapag ka nakita ng China na mahina ang mga Duterte at hindi nasusunod yung interest ng China, baka ilaglag din po nila. Eto po mga Duterte. At baka ilaglag din nila syempre yung mga vlogger ni Digong na di umano mga kababayan, oriented nitong China. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Asylum, on the ground na persecuted siya, lalabanan namin yan. Hindi siya persecuted dito. In fact, napakalakas niya nga eh. Tama. In fact, yung impeachment nga, hindi matuloy-tuloy dahil sa lakas nila eh. Huwag niyang sabihin na kapareho siya ng bayan muna na persecuted. President Duterte is still a very powerful person and a very rich person.
ang daming pera ng mga yan at ang lakas ng poder ng mga yan to claim ng political persecution dito sa Pilipinas. At yung Kaya nga. criminal, hindi naman political, sir. Di ba? I mean, criminal in nature. Execute. Tapos na mga kababayan. So maliwanag naman dito. Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na fake news daw, yung Interpol mga kababayan, yung Red Notice, isipin nyo na yung gusto ninyong isipin. Yan lang yung masasabi ko sa ngayon. Isipin na nila mga kababayan yung gusto po nilang isipin. Tama lang yan. Maging kampante kayo, sabihin ninyo fake news to mga sinasabi namin dito, okay lang yan. Magpakampante lang kayo. Kasi nga, baka dumating ang araw, magulat na lang kayo. Ano po, kaya nga ito lang yung masasabi natin Lahat ng mga nagsabi, yung mga didisit dyan, singilin ninyo yung mga tao na nagsabi na handang ialay yung buhay nila para kay Duterte. Makikita natin yan mga kababayan sa huli kung ano ba ang gagawin ng mga yan. Kung uunahin ba nila yung political career nila, yung kanilang career sa politika mga kababayan, or kung uunahin ba nila na tulungan at samahan eto pong si Duterte mga kababayan. Ano po, kasi kung iisipin po natin, marami po talaga ngayon ang mga politiko na sumisipsip kay Digong. So makikita natin kung talagang tapat ang hangarin ng mga yan na pagsipsip kay Duterte mga kababayan, kung talagang totoo yung sinasabi ng mga yan, nasasamahan nila etong si Duterte at etong si Bato de la Rosa. So makikita natin mga kababayan kung may katotohanan yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag dumating yung araw, yung pagkakataong yon, isahin natin ang pangalan ng mga politikong yan para makita naman ng mga didisit na talagang kahit yung mga sinusuportahan nilang politiko ay iiwan din etong si Digong kapag dumating yung point na inaaresto na etong si Duterte.